Good morning guys, I think I need a haircut. 1, 2, 3. Wow naman! Instant bilis, instant gwapang gupit. Dito lang sa King and Queen Salon and Barbershop sa P. Burgos Street, San Pablo City. FTI, Guadalupe, Kalayaan, DCDA, FTI, Guadalupe. Thank you sa haircut ha. Talagang timely lang sa init ng panahon. Pero may question kasi yung hairstylist. Tago na lang natin siya sa pangalan. Tita Ganda. Ito question niya. Ang helium po kasi ngayon, marami akong nakikinig, iba't ibang klase. Maraming nalilito ang tao ngayon kung alin talaga ang paniniwalaan at kanya-kanya kasi silang siraan. So, ito yung question ni Tita Ganda. Nalilito daw siya, alin ang religion na kanyang pipiliin. So, siguro, doon sa tanong niya, isang tanong din naman yung isasagot ko sa kanya. Alin yung mas pipiliin nyo? Religion o si God? And for sure naman siguro, lahat tayo pipiliin natin si God. So meron tayong dalawang mahalagang points na dapat malaman regarding sa pagpili kay God. Alam nyo guys, pagpili kay God, hindi ibig sabihin yung pagpili sa religion or pagpasok sa religion. Dahil wala naman talagang religion na makakapagligtas o makakapag-save o makukuha natin yung o kaya isipin natin na makukuha yung natin yung favor ni God. Alam nyo, doon po sa Bible sa Acts chapter 10, meron ditong binabanggit na isang Roman government officer. Siya po ay isang captain. Tawag doon ay centurion. Meron po siyang hinahandle na 100 armies or people sa ilalim niya. At binanggit doon na si Cornelius ay isang tao na may takot sa Diyos, isang tao na laging mapanalanginin, prayerful, at maayos sa pagmamanage ng kanyang family, ganun din sa kanyang mga tauhan at sa kanyang kapwa. Meron siyang religion, meron siyang mga good works, and yet, eto, fast forward lang tayo, no? I-summarize ko lang yung story. It was about 3 o'clock in the afternoon. Through a vision, meron po siyang, o parang panaginip, meron po siyang nakita isang anghel na nagsasabi sa kanya na sunduin niya itong isang tao na ang pangalan ay si Simon. Itong si Simon na ito, siya din po yung si Simon Peter o si Apostle Peter, na sinabi ng angel na sunduin niya ito doon sa lugar na ang pangalan ay Joppa. So, to cut the story short, pinasundo niya ito at winelcome niya sa kanyang bahay. At si Apostle Peter, si Simon Peter or Apostle Peter ay ibinahagi kay Cornelius ang patungkol sa kaharian ng Diyos, sa kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo, na kilalanin, dapat doon siya manampalataya bilang kanyang Lord and Savior. So nakita natin, it's not about religion. Kahit na si Cornelius is a good man, meron siyang religion, kailangan pa rin makilala niya ang Panginoong Jesus, si Jesus Christ. So second point, hindi ibig sabihin pagpili sa Diyos yung pagbababad natin sa good works. Hindi ko sinasabi na hindi nararapat ang mga mabubuting gawa, kundi kung inaakala natin na yung ating mga mabubuting gawa, yung ating mga charitable deeds, maayos ka naman sa iyong kapwa, makapagliligtas sa iyo, it's a no-no. Sabi po doon sa Ephesians 2 chapter 8 and 9, sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamagitan ng inyong mabubuting gawa. So,
Kasi kung sa mabubuting gawa, baka pagharap mo sa Diyos, ay pagmamalaki mo pa yung iyong mga ginawang mabuti. And speaking of good works, isipin nyo, kahit na umabot na kayo ng 90 plus years old, gaano kadami ng mga good works yung gagawin nyo para makatiyak kayo na kota na nga yung inyong good works na siguradong pasok na sa banga, pasok ka na sa heaven. Di ba ang hirap naman sukatin yan? So kung gusto natin makatiyak, piliin natin ng Diyos. Paano natin pipilian ng Diyos? Ito na yung pinakamahalagang point natin. Dito ko kayo i-challenge mga ka-20MD, mga God's wonderful people. Sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sino yung bugtong na anak ng Diyos? Si Jesus Christ na nagsabi doon sa John 14:6. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So si Jesus Christ, sabi niya, ako ang katotohanan. So siya na pala, ano pang hanapin mo? Hindi pala doon sa religion, hindi man pala doon sa good works o kung saan man, edukasyon, filosofiya, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. Siya yung truth. And ano pa yung sinabi doon sa verse? Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Jesus. So paano yun? Paano mangyayari yun? Number one, kilalanin mo na yung kanyang kamatayan doon sa krus ang tanging makapagbabayad, makapagpapatawad sa lahat ng iyong makasalanan at sa kasalanan ng sanlibutan. Pangalawa ay dapat buksan mo, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So again, number one, pagsisisi ng iyong lahat ng iyong mga kasalanan. Pangalawa, pagkilala, pag-acknowledge kay Jesus na siya makapagliligtas sa iyo at siya lamang ang iyong personal Lord and Savior. At kung nais mong tanggapin si Jesucristo sa buhay mo bilang iyong Lord and Savior, maaari kang sumunod sa isang panalangin ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus. Halika kaibigan, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko po ako ay marumi, ako ay makasalanan. At kinikilala ko rin na tanging ang inyong kamatayan doon sa krus ang makapagbabayad sa lahat ng aking makasalanan at makapagkakaloob sa akin ng buhay na walang hanggan. Kaya tinatanggap kita sa puso ko, sa buhay ko sa oras na ito as my Lord and Savior. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko magmula ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi guys! So, after lunch, eto, grabe, na-meet ko dito. Gwapong-gwapo, hindi po yung artista. Yan si Joshua. Ayan, special someone niya. Ayan si Reyna. Say hi! So, papunta kami doon. I-tour ko kayo dito sa Market. Good night mga ka-20MD, God's wonderful people. Thanks for watching. 20-minute devotion, 20MD.